33. So I will read the verse 23 and we will respond at verse 24, and sa verse 33 we will read it all together. So ito ang sinasabi sa verse 23, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Verse 25, whatsoever is sold in the shambles, that eat, asking no question for conscience sake. Verse 27, and if of them that believe not bid you to a feast, and ye be disposed to go, whatsoever is set before you, eat, asking no question for conscience sake. Verse 29, conscience, I say, not thine own, but of other. For why is my liberty judged of another man's conscience? Verse 31, whatsoever therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Verse 33, begin, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they might be saved. They may be saved. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras nito na binigay sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sa privilege na kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Tawad, dakilang Diyos, sa amin pong mga kasalanan na nagawa po sa inyong harapan, at tunay, Panginoon, na maging karapat-dapat po kami sa amin pong pag-aaral ng mga salita. Ko po personally ay humingi ng kapatawaran sa akin pong mga kasalanan, at nawa, Panginoon Diyos, ay maging katanggap-tanggap po ang inyong mga salita na maipapayag po sa umagang ito. At ang mga estudyante namin at ibang mga kapatiran namin na nasa Zoom ay tunay na matuto pa rin galing po sa inyo pong mga salita. Kung na po siyang patuloy na makapangusap sa bawat sa amin, lahat po ng papurit, pagsamba sa inyo lamang, at ang lahat ito'y dalangan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so maaari na kayo magsiupo. So kagaya ng ating nabasa na verse, ano? So meron tayong tatalakayin na character traits, ano? So meron bang nakakaalam ng ating character traits for this week? Sige nga, sino ba nakakaalam? Meron ba? Meron atang tatayo dyan sa inyo? Sige. Ano yung ating character traits? Deferent po ba? Ano yan? Deferent or deferent? Ewan ka kung paano i-pronounce. Deferent, ano? Yan, deferent. So, deferent, yan yung ating, thank you kay Andre. So, tama yun, ano? Bigyan ng merits yan, ano? So, yung ating mga verse na babasahin, magbibigay tayo ng mga merits, ha? Dito sa amin, meron silang merit store, kaya nag-iipon lang sila ng mga merits nila, ano? Okay, so yung ating, kagaya ng nabanggit, ang ating character traits is deferent, ano? So, hindi siya different. Iba yun. Deferent. D-E-F-E-R-E-N-T. Deferent. Para sa mga nagsusulat. Okay, so, ano bang ibig sabihin nitong deferent, no? The word deferent means showing respect and yielding to another's opinion, wishes, or authority. So, based sa ating definition na binigay natin, ano, ay ito'y nagpapakita ng respeto o pagbibigay galang saan? Sa opinion ng ibang tao, maaaring kagustuhan ng ibang tao, wishes, and or authority. Okay, so sa ating mga estudyante, ano, very, ano tayo dyan, very, sabihin na natin, important na maintindihan at matutunan ng bawat estudyante na dapat ay maging
different tayo. So, or difference. Maging difference tayo na ang ibig sabihin ay tayo matutong rumispeto or magbigay galang o magparaya para sa kapakanan ng ibang tao. So, yun yung ibig sabihin yan, ano? So, dito sa ating verse na binasa, no? Actually, ang ating key verse is yung verse 33, ano? Ano ba yung sinabi sa verse 33? Sabi diyan ay, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they might be saved. So, tinan nyo, no? Even Saint Paul, we all know Saint Paul, no? Ano bang klaseng authority or sabihin natin pag-uugali meron itong si Saint Paul, no? Meron bang nakakaalam? Ano bang klaseng tao to si Saint Paul? Di ba ito ay matapang? Tama? Palagay nyo ba kung nakaharap to ni Aldrich, mananalo kaya si Aldrich dito, no? Aldrich, sa palagay mo? Kung si Saint Paul ay makakaharap mo, no? At makakadiskusyonan mo, no? Medyo mahihirapan tayo, no? Kasi kilala natin si Saint Paul. Matapang na tao siya. Ano siya? Siya ay straightforward. Di ba? Totoo yun, okay. So, ibig sabihin, para sabihin ng isang tao na, ano sabi dyan? Imaginein mo, no? Ang sinabi ni Saint Paul, even as I please all men. In ano po? In all things, sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin pala si Saint Paul, para bang kinalimutan niya na yung dati niyang pagkatao na siya dapat yung dominant. Siya dapat yung pinapakinggan, siya dapat yung nasusunod. Tama ba yan, ano? So, dahil saan? Dahil sa pagbabago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siya ay naging bago yung pakitungo niya sa tao. Ano ang dahilan dyan? So, sa dulo, nakalagay naman dyan, that they may be saved. Pero dito sa ating pag-aaralan, so ang ating tatalakayin is the deferent Christian. So tayo, kinukonsider ko ng bawat isa ay Kristiyano, even Jed. So if Jed is already accepted Jesus as his personal Savior, is considered a Christian. Diba? Even Kesha, did you accept Jesus as your Lord and Savior? Hindi mo pa natatandaan. O, kailangan tanggapin mo si Jesus, no? O, pero yung iba nating mga kasama dito, ay very straightforward yung ating magiging pag-uusapan, no? Diretso tayo sa ating application, sa ating dapat mga gawin bilang isang Kristiyano. Yan. So, sa passage na binigay natin, mapapakita natin o binasa natin, Paul is showing that Christian liberty is not about insisting our own rights, but about considering others and God's glory first. So, kung mapapansin natin sa mga passage na binasa natin, si Saint Paul ay very straight na sabihin or ipahayag na yung Christian liberty ay hindi para maitaas yung ating sarili, masunod yung ating sarili, kundi yung Christian liberty is for the sake of other people. Okay, so sisimulan natin On verse 23 and 24, ang sabi dyan, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edifieth not. Let no man seek his own, but every man another's wealth. So ano bang ibig sabihin ng verse na yan? Ano makikita natin? Sa unang point natin, a different Christian limits his own liberty for the sake of others. So una nating point, a different Christian limits his own liberty for the sake of others. Tingnan nyo, Ang isang Kristiyano, Sir TJ, maaari bang isang Kristiyano hindi maging different o maging inuunay yung kapakanan ng ibang tao? Oo. At maraming ganyang Kristiyano, di ba? Sa mga estudyante lang, di ba? Parang hindi mo mapasunod.
dito sa ating mga estudyante na narito sa, kahit dito sa RAP, sometimes, di ba, even King, hirapan akong pasunurin si King. Pero sumusunod naman yan, di ba, King? King, listen, di ba? Walang cellphone na hawak ngayon yan. Kaya niyan makinig ng service na hindi nagsa-cellphone. So actually, hindi ko na pinapayagan mag-cellphone yan buong araw, basta nandito sa eskwelahan. So alam niya, binibigay niya na yung cellphone niya sa akin at hindi niya na kinukuha pa. Pero maaari ang isang Kristiyano o ang isang estudyante ay hindi ka magkaroon ng ganitong magandang pag-uugali. Pero dito sa ating binasa, no, just because someone is permissible doesn't mean it's beneficial. Halimbawa, tingnan nyo, no, sabi dyan sa verse 23, babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Tingnan nyo sabi sa Tagalog, lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Sometimes, sa atin bilang mga mananampalataya, tama naman yung ginawa natin. Pero parang sa paningin ng iba, mali tayo. Or sa paningin ng iba, hindi sila natuwa sa ginawa natin. Ano ba ang dapat nating response? Pilitin natin yung ating mga sarili? Dito si St. Paul, ang sinasabi niya dito, lahat ng mga bagay, pag sinabing lawful ay, pag ang pinag-usapan is yung iyong conviction bilang Kristiyano. For example, bigyan natin ng isang magandang example. May bagong Kristiyano. And yung bagong Kristiyano na ito, hindi pa naman siya matured. So may mga nakikita ka, napapansin ka ng mga maaaring salita o pag-uugali na nakikita mo sa kanya. So ikaw bilang Kristiyano ba, dapat anin mo kaagad siya, oy, hindi ganyan, dapat gano'n, ganito, dapat ganyan. Kada kilos niya, hindi, mali yan, dapat ganito, dapat ganyan. Di ba? Even sa mga teachers, sometimes, tinatama pa yung teacher. Di ba, Mark, yan, itatama yung teacher. Tapos, and then suddenly, you will realize, ay, mali pala ako. Yan nyo, May mga ganong estudyante. Sometimes, sa pastor pa. Ang tingin sa pastor, mas matalino pa sila. Mas magaling pa sa pastor. And then suddenly, marirealize nila, mali pala ako. Tingnan nyo, bakit? Kasi inuna yung sariling kapakanan. Nang ibig sabihin, kung tayo mga mananampalataya, katulad ng sinasabi dito ni St. Paul, different believers think sa lahat ng kanyang gagawin, will this build others up? Halimbawa, sasabihin mo kay Sir TJ yung palagay mong tama naman, palagay mo ba mapapalakas mo si Sir TJ pag sinabi mo pa yon? For example, sa pastor, babanggitin mo sa pastor yung isang bagay. Palagay mo, makakatulong ba yun sa pastor? Or kung babanggitin mo sa bagong mananampalataya, for example, ganito na lang, issue ng church, o issue sa school, ikikwento mo sa bagong Kristiyano. Tama ba yun? Iniisip mo ba yung kapakanan ng ibang tao? Ano pa? Will this make me happy? Yung ibang tao ba ay mapapasaya ko pagka sinabi ko to sa kanya? Tingnan nyo si Lot, si Abraham o si Abraham sa Genesis chapter 13 verse 8 and 9. Bigyan natin na example ito, Yung mananampalataya ay nililimits niya yung kanyang liberty for the sake of others. Hindi ibig sabihin, hindi mo nasasabihin yung katotohanan, hindi ibig sabihin, hindi ka na magsasalita, pero pipiliin mo yung mga taong sa kakausapin mo, nasasabihan mo ng ganitong bagay. Or sasagutin mo. Sabi nga, di ba, ano yung different? Ang sabi dyan is, showing respect and yielding to others' opinion, wishes, or authority. Sometimes, we tend to disobey our authority kasi we think na tama tayo kaysa sa kanila. Pero hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. At even St. Paul, siya nga kinalimutan niya. Yung kanyang sarili, dati matapang siya. Dati walang makakatalo sa kanya, diskusyon, siya ang tama. Pero dahil sa kaligtasan ang nais niya, maligtas ang maraming mananampalataya, anong ginawa niya? Binaba niya yung kanyang sarili. Natutunan niyang ibaba ang kanyang sarili. Okay? Genesis chapter 13, verse 8 and 9. Sino gusto magbasa?
May merits yun. Genesis chapter 13, verse 8 and 9. Tingnan niyo yung example ng isang taong tingnan niyo si Abraham, Anong ginawa ni Abraham? Abraham pa ang pangalan niya dito. At sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamamani ko sa iyo, huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo, at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Sa verse 9, di ba ang buong lupain ay nasa harapan mo? Humiwalay ka nga sa akin, ipinamamani ko sa iyo. Kung ikaw ay papa sa kaliwa, ako ay papa sa kanan. At kung ikaw ay pa sa kanan, ako ay pa sa kaliwa. Anong ibig sabihin nito? Sino ba ang may authority sa dalawa? Kay Abraham at kay Lot? Di ba si Abraham? Ano ba ni Abraham si Lot? May nakakaalam ba? Ano ni Abraham si Lot? O ano ni Lot si Abraham? Ano yan? Pakiulit. Sa panga. Wala ata kayo mic. Ano niya? Ano ni Abraham si Lot? Sabi pa ni Elijah, nephew, sabi ni Elijah. Ano daw? Nephew daw po, pamangkin. Okay. Pamangkin. Ngayon, sabihin na lang natin, sa dugo na lang. Sa blood nila, sino ang mas matanda? Sino ang mas may authority? Si Abraham. Pero anong ginawa ni Abraham? Tingnan nyo kung paano nagbigay si Abraham Dapat siya ang nasa authority. Dapat siya ang masusunod. Pero sabi niya, wag na nga tayo mag-away. Wag nating hayaang mag-away tayo, pati yung mga pastol, yung mga tagapag-alaga nila ng mga hayop nila. Bakit? Hindi maganda yun Magkapatid tayo, sabi dyan, Magkapatid, hindi naman sinabi dyan, brothers talaga. Kundi ang sinasabi dyan is, iisa lang tayo, lahi natin. Diba? Ngayon, ang sinabi ni Abraham, sige, ganito na lang. Ang laki ng lupa, nasa harapan mo, pumili ka. Pag pumunta ka sa kaliwa, ako pupunta sa kanan. Pag pumunta ka sa kanan, ako pupunta sa kaliwa. So, di ba nakita nyo, Anong ginawa ni Abraham? Ano yung pinakita niya? Yung kanyang liberty, yung kalayaan niya, bilang siya ay may authority, sino ba dapat ang masunod? Yung may authority. Pero nagpakababa siya. Hinayaan niyang, sige, ikaw pumili kung saan mo gusto. Di ba? Alam nyo, sometimes, mas maganda yung maging ugali natin, marunong tayong magparaya. Para saan? For others' sake. Dahil iyon ay isang napakagandang pag-uugali, And number 2, ano yung number 2 natin? Sa verse 25 to 29. 1 Corinthians chapter 10, verse 25 to 29. Sino magbabasa? Mahaba yan. Pero, ano na lang. 1 Corinthians chapter 10, verse 25. Ano sabi dyan? Sa Tagalog, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anong dahilan sa budhi, para sa budhi, Sa verse 26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan na naririto. Ano makikita natin dyan, sa verse na yan? And sa verse 27, kung kayo'y aanyayahan sa isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon,
ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anong dahilan, ng anuman dahilan sa budhi. Sa verse 28, datapwat kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahil doon ay napahayag ang dahilan sa budhi. Verse 29, budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang iba, sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba. O, mas malalim yung Tagalog, ano? Pero ang ibig sabihin, ano makikita natin dito? A different Christian respects conscience. Ilang beses sinabi yung conscience? From verse 25 up to verse 29. Maraming beses binanggit ang conscience, no? Ano bang pinag-uusapan dito? Alam nyo ba sabi dito ni St. Paul? Para lang sa conscience. Pag sinabi natin conscience, ano ba ibig sabihin ng conscience? Moral awareness before God. Ibig sabihin, yung alam mong tama at marapat sa Panginoon. Diba? Ganito na lamang, for example, alam natin marapat. Ang marapat is, syempre, in order ang lahat ng bagay. Tama ba? Pero kung paano hindi umayon sa gusto mo? Di ba? Ano ang gagawin mo? Ano dapat ang tugon? Dapat ba magalit tayo sa ibang tao? Dito, ilang beses binanggit yun. At ang haba ng verse na ginamit, na binigay ni St. Paul para patibayin. Ang sabi niya dyan sa verse 25, ano? Ano sabi dyan? Whatsoever is sold in shambles, sa pamilihan, kainin ninyo. Ano bang meron doon? Ang istorya po dito, di ba alam niyo na pag-aralan na to sa Sunday School? O kung napag-aralan nyo na to, o napag-aralan na to ng Sunday School, ang ibig sabihin, sa pamilihan kasi, hindi mo alam dyan sa mga tinitinda kung inihain na yan sa Diyos-Diyosan. Okay? So kung in-offer na ito, kung yung food na kakainin mo, it's already offered to the idols. So hindi mo alam yun. Ngayon, may naghain sa'yo. May magpapakain sa'yo. At sinabi ni St. Paul dito, huwag mo nang tanungin kung iyan ba ay hinain. Bakit? Hindi. Halimbawa, sige, tanungin ko, sino ba ang pwede ko tanungin dyan? Si Andre. Sige, Andre, sa yung standard, sabihin na natin, sa iyong paninindigan bilang isang Kristiyano, umuwi ka ng Plaridel, piyesta ng Plaridel. Ano po ba ang ng Plaridel? Ang santo. Hindi ko alam kung ano ang santo. Santiago Apostol. Isidro ata, o Santiago. Santiago Sige. Apostol. Ang tanong, dumating kayo doon sa bahay ng lolo, may nakahandang pagkain. Ang tanong, kakain ba si Andre o hindi? Ang sabi sa is wag na lang kumain. Pero katulad niyan sa mga case-to-case scenario, if I will offend that brother, parang sabi nga ni pastor, pag-pray mo na lang. Yon. Ito, kung Si Andre pa lang yan. Makikita mo, meron talagang paninindigan. Pero dito kay St. Paul, malinaw ang sinabi ni St. Paul, huwag ka nang magtanong. Eto, Andre, for the sake na makakilala ang lolo mo, kumain kayo. sapagkat yun lang yung isa nating paraan para yung lolo mo hindi naman tumanggi. Sesyaran mo ng salvation yon. Tapos sasabihin sa'yo, sesyaran mo ako ngayon. Samantalang di nga kayo kumain. Di ba? Nagigets niyo yung sinasabi natin? Yung sinasabi natin dito, kahit nalabag pa sa atin, ayaw natin yun. Hindi nasunod yung gusto natin. Pero para sa kapakanan ng ibang tao na hindi sila ma-discourage, hindi sila maging off sa atin. Di ba? Eto na lang, mga teachers natin sa mini classes. Sino-sino ba mga teachers sa mini classes? Si Sir Brian, sabi ni Marky. Sino pa? Si Ma'am Girly, tama. Sino pa? Si Ma'am Josh, si Ma'am Abel. Si Sir Bise. O, sino pa?
Si Sir, meron pang isa, si Sir Adolfo. Alam niyo bang yung mga iba dyan ay hindi naman Kristiyano? At yung iba dyan, gusto nating maligtas. Alam niyo ba yon mga estudyante? Alam niyo bang si Sir Brian, ang prayer ng church doon, maligtas siya? Ngayon, halimbawa, kung ang makikita sa atin ni Sir Brian, tayo yung mga Kristiyanong estudyante, tayo yung pala sagot, tayo yung pala absent, tayo yung hindi sumusunod sa mga activity binibigay, Marky. Ikaw lang pala ang nakapag-sin, tapos hindi ko ang hindi nakakaalam kung anong sinabi ni Sir Brian. Hindi ganon. Ayaw ng Panginoon yun. Bakit? Gusto nating maligtas sila eh. Tapos sila pa yung nadidiscourage sa atin. Ano sasabihin ng mga yan? Ayoko tumanggap kay Jesus. Bakit? Hindi naman nabago mga buhay niyan eh. O si Sir Vicena lang. Diba? Anong ugali ba pinapakita natin kay Sir Vice? Yun, maganda bang bagay kung makikita sa atin ni Sir Vice, hindi tayo seryoso sa ginagawa natin? Gusto nating maligtas yung tao. Paano ngayon maliligtas yung tao? Ngayon, gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng ating mga teachers na ito. Para saan? For conscience sake, kahit na parang mali naman sila eh. Kahit na si Sir Brian, medyo masungit naman talaga siya eh. Kahit na ganun pa si Sir Brian. Para na lamang isipin natin, maligtas siya. Katulad nito, sabi ni St. Paul, huwag mo nang tanungin, kumain ka na lang. Meron pang isang sitwasyon. Ayun, tama naman yung sinabi din ni Andre. Kung paano kapatiran to? Let's say, bagong Kristiyano pa lang, naaya ka sa piyesta ngayon. Hindi mo naman alam na hindi mo alam na piyesta, napunta ka sa bahay. Ngayon, sinabi nung bagong Kristiyano na ito, brother, ano nga pala yan? Piyesta nga pala dito sa amin. Ano sabi doon sa verse na yon? Ano sinabi doon? Sige nga. Sa verse, verse ano ba yan? Sorry, hindi ko... Yan, verse 28. Datapwat kung ang sa inyo may magsabi, ito'y inihandog na hain. Na i-offer na sa idols. Ano sabi? And eat not for his sake that shew it. So, ibig sabihin, kung alam mo na yung tao na yon, alam niyang bawal kang kumain yan dahil iyan ay naihain na sa idols, anong dapat mong gawin? Wag mong kainin. Iyon yung case-to-case basis. Pagka ang gusto mo, ang nasa isip mo ay itong tao na tumaligtas, pagkain lang naman yan. Sino ba nagbigay na example niyan? Tingnan niyo si St. Paul. Ano sinabi ni St. Paul? Ako ay nagpaka-barbaro para sa mga barbaro. Ako ay nagpaka-hintil para sa mga hintil. Ako ay nagpaka-Hudyo para sa mga Hudyo. Para saan daw? Para sa kanilang kaligtasan. Palagay mo, masarap kaya kinakain ng mga barbaro? O nung mga sabihin na nating mga pinupuntahan niyang sobrang liblib na lugar, masasarap kaya pagkain doon? Pero kinakain ni St. Paul yun. Para saan? For the sake of the gospel. Sir TJ, masama naman yun. Bawal yun. Ba't kakakain ng inahain sa idols? Ano ba sinabi ng verse? Ano sinabi ng verse sa verse 28? For the earth is the Lord's and the fullness thereof. Alam niyo bang lahat ng mga bagay sa mundong ito'y sa Diyos? Nang ibig sabihin, ang sinasabi lang ni St. Paul, kung ang pagtatalunan natin ay hinain niya yan sa idols, huwag nating pagtalunan yan. Kasi yung bagay na yan, yung pagkain na yan, ay sa Panginoon din. Kaya nga ang sinasabi rito, yung konsyensya, yung conscience sake. At yung isang Kristiyano na mayroong the different Christian, nire-respeto niya. He respects conscience. And verse 29, tinan niyo sabi ni St. Paul, conscience, I say, not thine own, but of others. For why is my liberty judged of others, another man's conscience? So ayaw niyang gamitin yung kanyang liberty, saan? Para lamang tapakan or makasakit ng ibang tao. And verse 31, mag-jump na tayo sa verse 31. Ano sinabi sa verse 31? Pakibasa nga. 1 Corinthians chapter
10 verse 31. Amen. Marky na si Marky. Ano sabi diyan? Whether therefore ye eat or drink, and whatsoever ye do all for the glory of God. Madalas natin itong ginagamit, tama ba? This is very familiar verse. Familiar verse. But, saan ba talaga ito ginamit? Tingnan mo, simpleng bagay. Kaya nga di ba nagtataka tayo, simpleng inom na lang. Simpleng kain na lang, gagawin mo pa sa Panginoon. Paano kaya yung hindi mo kayang gawin at ayaw mong gawin? Gagawin mo ba for the sake of others? Magparaya. Di ba magparaya? Halimbawa, magpaparaya ka. Gagawin mo bang magparaya para sa kapakanan ng ibang tao? Di ba? God's honor is the ultimate guide for every decision. Yung pagiging difference ay hindi siya kahinaan, hindi siya weakness. Kundi ito'y lakas under control of a higher purpose. Hindi siya kahinaan. Kundi kaya ka lang nagiging ganito, kaya ka nagpaparaya, kasi meron kang mas mataas na purpose. Mas inuuna mo, mas pinapriority mo yung purpose mo. Di ba? For example na lamang, for example lang, is, halimbawa, si Elijah, at saka si Elisha, very normal sa isang magkapatid, May pinag-aawayan, Pwede bang pagkain? Pagkain ba pag-aawayan nyo? Ano ba ang madalas yung pinag-aawayan? Kunyari, alam ko na pinag-aawayan nito. Meron. Laptop. Yan. Computer. Eto na lang. Sige. Sige, hindi. Kunyari na lang, kahit hindi. Kunyari na lang. Pagkain. Paglilinis. Magandang pag-awayan yan. Ibig sabihin, nagagawan ba kayo sa paglilinis o nagtuturoan kayo sa paglilinis? Hindi, mali. Yung nag-aagawan man lang, mas maganda yung nag-aagawan. Okay, ganito, halimbawa sa laptop na lang. Ngayon, bilang si Elijah is kuya, at ang isip niya is, sige na nga, pagbibigyan ko yung kapatid ko. Kasi mas nakakabata naman ito eh. Diba? Authority ako. Pero ang sinabi mas matanda ako. Pero ang sabi ni Elijah, sige, pagbibigyan ko yung kapatid ko. Para pag humingi ako ng pagkain dyan, hindi niya ako tatanggihan. Hindi, nakakatawa yun. Pero pwede yun, di ba? Actually, ako, medyo ganun yung thinking ko. Ang thinking ko sa buhay, tutulungan ko yung tao kahit na ayaw kong tulungan. Kasi isang araw, makakatulong din sa akin yan. Nagigits na ba yung sinasabi ko? Minsan, kahit ayokong tulungan, tutulungan ko. Bakit? Kasi nga, ang thinking ko, sa future, makakatulong sa akin to. Sa TJ, sama mo naman, gamitan ba yan? Gamitan? Ay, hindi naman ganun. Ang ibig sabihin yan, meron kang ibang purpose. Kaya ka nagparaya ngayon, kasi may mas mataas kang purpose. Bukod sa ayaw mo siyang masaktan ng kanyang damdamin, dahil bilang immature pa siya, or hindi pa siya mature enough, para tanggapin yung mga sinasabi mo, kundi nagbigay ka kasi in the future, alam mong isang araw kakailanganin mo siya. O tinan mo, nung gumagawa na si Elijah, inaya niya si Elisha. Elisha, tulungan mo nga lang ako. Ang dami kasi nililinisin eh. O ba, si Elisha, tinulungan si Elijah. Sige kuya, kasi pinera mo ko ng laptop kanina eh. Nakita mo mautak. Ayun ang tawag na mautak. Hindi, joke lang. So, ang ibig sabihin, kapag tayo natututunan natin maging mapagparaya, yung difference, yung pinaiilalim natin yung ating sarili para sa kapakanan ng ibang tao. Alam mo ba, isang araw yung ibang tao na yon makakatulong sa'yo. Di ba? And number 4, sa verse 32 and 33, sige Elijah, ikaw na magbasa. Tigisa kayo ng kapatid mo para meron kayong 32 and 33. 32 and 33.
1 Corinthians chapter 10, verse 32 to 33. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God, even as I please all men in all things, but not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Sabi ko, tigisa kayo eh. Tignan mo, talagang ano siya, mapagbigay siya. Hindi niya pinagbigyan yung kapatid niya. Hindi, yan, sige. Tingnan nyo, no? Sa verse 32, anong sinabi dyan? Yung verse 32, parang wala, kung titignan natin, wala tayong maintindihan dyan eh. Ano sinabi sa verse 32? Give none offense neither to the Jews, Gentiles, nor to the church of God. Ano yung ating maintindihan dyan, ano? Yung Jews, ibang tao yan. Tama, yung mga Hudyo. Yung mga Hintil, ibang tao din yan. And then yung Church of God, consider na family ng Panginoon. At iba ulit yan. Iba pa yan. Lalo nung time nila St. Paul. Talagang matindi ang persecution nila galing sa mga Hudyo. Alam nyo ba ang mga Hudyo, nakatingin lagi kila St. Paul. Para bang may CCTV yan. Binabantayan ang lahat ng kilos nila. So, ibig sabihin, tatlong group ang dapat mong tignan. Hudyo, Hintil, at yung church. Na ano sinabi dyan? Ano sabi sa verse, ano? Huwag kayong magbigay ng dahilan sa ikatitisod. Ito po ang isang katotohanan. Ito, makinig kayo mga estudyante. Kahit sino pa yung nasa harapan ninyo, whether mas bata sa inyo, whether mas matanda sa inyo, whether Kristiyano man o hindi, lagi niyong iisipin, ano ba yung makapagbibigay ng lugod sa Panginoon? Huwag natin silang masaktan sa ating mga sinasabi. Diba? Minsan, dahil tama naman tayo, we tend to to say something that cause others yung kanilang feelings ay masaktan. Di ba, Sir TJ, di bawal na palang manaway? Hindi bawal manaway. Pero kung mananaway ka sa harapan ng lahat ng classmate mo, para sabihin yung personal na nagawa nung isa mong kaklase, parang may mali, di ba? Bawa si Ethan, may sama pala siya ng loob kay Sir Kodj. Sasabihin ba ni Ethan sa harapan ng mga klase niya, ikaw nga, Sir Kodj, paborito mo nga si Elijah eh. Di ba? Ako naman bigyan mo ng demerit. Paborito mo si Elijah, bigyan ng demerit eh. Di ba? Nagalit na si Ethan kasi wala daw siyang demerit. Di ba parang mali yun na sa harapan ng ibang tao, iko-correct natin si Sir Kodj. Hindi, Sir TJ, mali naman talaga si Sir Kodj. Kahit na mali pa si Sir Kodj. Eto, sa totoo lang, kahit mali pa si Pastor Jake, kahit may mali pa si Pastor Ben, hindi marapat na sila ay sasagutin or sa ating sasabihan ng bagay na kung saan is makakasakit sa kanila at the same time makikita ng ibang tao. Diba? Maling bagay yun. Ang dahilan, ano dapat nating gawin? Lagi nating iisipin, ito ba ay makakasakit sa kanila pag sinabi ko? Ngayon, Sir TJ, ano ba yun dapat? Ang dapat ganito. Kung halimbawa si Ethan, meron siyang sama ng loob kay Sir Kodj, lapitan niya si Sir Kodj, Sir Kodj. Hindi niya kailangang awayin. Mali din yun. Kahit na pinersonal mo, tapos inaway mo, niratrat mo. Mali din po yun. Hindi ganun ang tama sa Biblia. Ang sa Biblia, sasabihin mo, nakasakit siya sa'yo, pero ang dulo nun, hindi away. Ang dulo nun, pakikipagkasundo. Pero kung halimbawa, hindi, Sir Kodj, nasa na siya? Ako ang bahala. Aba, susugod ka pa. Aba, parang mali ata yun. Hindi ata marapat yun. Na parang, ako natandaan ko ngayon sa kong classmate ganun ang ginawa Ano na yun sumalangit na ngayon yun, patay na. Sabi niya, tara DJ, samama ko, punta tayo sa faculty. Alam niyo, faculty room, ang laman ay nasa 20 teachers. Dahil naka-evacuation pa naman yung mga teachers namin dahil ginagawa yung kanilang faculty room.
Nandun sa isang classroom, ang dami nila. Samahan mo ako. Akala ko naman, kakausapin lang. Pambira, pagpasok sa loob, pinagrarat-rat niya, galit na galit siya. Sabi ng classmate ko, ikaw nga, ganito, ganito. Binibigyan kita ng ganyan, umuutang ka sa akin, nirat-rat niyang ganun. Ako, hiyang-hiya ako eh. TJ, ano ba yan? Alisin mo nga yan si ano. Labas mo nga dito yan. Tingnan nyo. May mali, di ba? Bakit mo gagawin yun? Kahit na matapang ka pa, kahit na nasa tama ka pa, pero gagawin mo yun sa taong may authority sa'yo? Yun ba'y tama? Kanina, narinig ko si Andre, sabi niya, ngayon ko na lang na-appreciate yung mga nagsasalita dito sa harapan. Na ano yung sabi ni Andre? Hindi pala madali gumawa ng mensahe. At totoo yun. Yung paggawa mo ng mensahe, ibang bagay yun. Yung sasabihin mo na yung mensahe, iba pang bagay yun. At hindi po yun madali. Pero dyan kayo, mga nakikinig, anong ginagawa ng mga nakikinig? Actually, hindi pala nakikinig. Yung mga nakaupo, anong ginagawa ng mga nakaupo? Hindi nakikinig. Ano pa? Nagse-cellphone. O, ano pa? Ang isip nasa ibang bagay. Kung saan ang isip ni Marky, mamaya tatapusin ko yung mga goals ko. 6 agad, tatapusin. Ay, napakagandang bagay nun. Tutulungan pa kita. I-encourage pa kita. Pero kung ang isip mo, paano kaya ako makakatakas si Sir TJ? Mali yun. Di ba? Paano kaya ako magagawa yung si Kesha? Paano kaya ako Ay, hindi ganun. Di ba? Mahirap. Tinan mo, ang hirap mag-preach. Pero kailangan namin gawin. Ngayon, na-appreciate ng ibang tao. Ngayon, si Andre, ano dapat ginagawa ni Andre ngayon? Nakikinig dapat. Kasi na-appreciate na niya. Mahirap pala yung nagpipreach. Yan. Very good yan. Mahirap pala yung nagpipreach. Mahirap pala yung gumagawa ng mensahe. Nang ibig sabihin, pag hindi na ikaw yung nandyan, nakatayo dyan sa harapan, hindi ikaw dapat yung numero unong nakapuna. Hindi dapat yung ikaw yung numero unong hindi nakikinig, hindi sumusunod. Diba? Saan? For the sake na yung kanilang yung konsensya, yung kanilang paghatol sa tama ay hindi mo masagasaan. Ano yung number 4 natin? Nabanggit ko lang yan kasi tinan nyo Hudyo, tapos Hintil, tapos Church. Ibig sabihin, iba't ibang level yun. Babatay ka ng sasabihin mo, ng ipapakita mo sa buhay mo, pag ang kaharap mo ay Hintil. Pagka ang kaharap mo ay Hudyo, ganun din. Ano example niyan? May example yan. Alam nyo ba ang example niyan ay sa mga Hudyo? Sa Acts chapter 16 verse 3. Tingnan niyo, magugulat kayo dito. Acts chapter 16 verse 3. Oh, Elisha. Sige, ikaw na, Elisha. Acts chapter 16 verse 3. Anong meron dyan? Ito po ang pinag-uusapan natin, Hudyo. Para lang for the sake of Hudyo, ano yung ginawa ni St. Paul? Acts 16 verse 3. Him would Paul have to go forth with him and took and circumcised him because of the Jews which were in those quarters, for they knew all that his father was a Greek. Balikan mo. Ang tanong, balikan niyo dyan. Sino yung sinasabi dyan? He took at ganong ginawa? Circumcise. A different Christian lives for God's glory first. Yun for God's glory first. Yung number 3 natin, hindi ko pala nasabi, sorry. A different Christian lives for God's glory first. Kaya whether therefore ye eat or drink, do it for the glory of God. So yung isang Kristiyano na marunong maging mapagparaya, rumerespeto sa kapakanan ng ibang tao, ang nasa isip niya is magbigay glory sa Panginoon. And then sa chapter 16, sige, Acts chapter 16 verse 3. Sino yung dyan? Ang sabi dyan and took and circumcised. Sino yung sinircumcise? May sasagot ba? Bigyan natin ng 300 merits.
Ay, si Ethan, nagtaas ng kamay. Sino Ethan? Timothy, si Kuya Ethan, sabi po niya, Timothy. Ano? Si Timothy po. Ilan taong kaya si Timothy? Tinuli po si Timothy. Tinuli. Bakit? Ano sinabing dahilan? Ano ang sinabing dahilan dyan sa verse 3? Because of the Jews which were in those quarters. For they knew, alam nila, na ang tatay ni Timothy ay ano? Hudyo, hintil. Kaso ang nanay ni Timothy ay Hudyo. Ngayon, ang thinking ng mga Hudyo, ba't sumasama to kay Paul? Hindi naman tuloy ito ah. Ayan. Ngayon, ano na naman ang dahilan? Sir TJ, bakit po nila ginawa yan? Ni Timothy at ni Paul. Ni Paul. Bakit nila ginawa yan? Para yung mga Hudyo ay ma-share nila ng gospel. Para sa kapakanan ng gospel at ng Panginoon. Sa atin, walang problema no? Tanggap kasi natin yun na talaga tayo tinutuli, Hindi natin, mga Pilipino, hindi tanggap pagka hindi tuli or uncircumcised ang isang bata. Kung sino man bata rito ang uncircumcised, di ba? Pero, sa mga Hudyo, sobrang laking bagay sa kanila nun. Pag hindi mo ginawa yon, hindi ka karapat-dapat. O ngayon, sabihin nyo sa akin, Sir TJ, kailangan ko bang magparaya sa ibang tao? Para sa kanilang kapakanan? Opo. Kailangan ko bang ibaba yung sarili ko kahit ako naman ang tama? Opo. Ang sagot po ay, opo. Kailangan ko bang magpasubmit sa mga may authority sa akin? Ang sagot po doon ay, opo. Bakit? Para sa kapakanan ng salita ng Panginoon. And number 4, nabasa na natin yan. A deferent Christian seek the salvation of many. Tingnan nyo sabi ni St. Paul, patapos na tayo. Sabi ni St. Paul dyan, sa dulo, 10 verse 33, nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mga ligtas. Yung dating Saint Paul na hindi marunong magpakababa, natutong magpakababa. Ano sabi niya? I know how to be abased and to be abound. And then ano sinabi dun sa mga sunod na verse? Because in whatsoever I state, in whatsoever state I am therewith to be content. Natutunan niyang maging kontento. Kinalimutan niya yung kanyang pagiging may authority sa ibang tao. Diba? Kinalimutan niya yung kanyang pagiging dapat ako ang nasusunod. Para saan? Sa kaligtasan ng marami. At sinabi diyan, I please all men. Pag sinabing all, lahat, pinipilit niya talaga na lahat ay ma-please niya. Sir TJ, ibig sabihin ba niyang compromise? O baka iniisip niyo, compromise, Pag kasalanan ang pinag-uusapan, hindi pa pwede yun. Pero kung halimbawa, pagkain, kakain na lang si St. Paul. Pakikitungo sa kapwa. Pagpaparaya, halimbawa, siya na ang nauna, pero pagpaparaya niya, sige, ikaw na mauna. Diba? Dahil si St. Paul, maraming missionary journey yan Maaaring may mga nakakasabay siya sa daan, or maaaring may mga nakakasabay siya pagka mga mag-i-stay sila sa isang lugar. Si St. Paul, nagpaparaya siya. Para saan? Ang gusto niya, para ma-share niya yung gospel sa ibang tao. At ano pa sabi diyan? Not seeking mine own profit. Diba? Pag nasunod ba gusto mo, profit mo ba yan o hindi?
Halimbawa, nasunod ang gusto ni si Dayan. Hello, Dayan. Halimbawa, Dayan, nasunod yung gusto mo. Profit mo ba yon o hindi? Di ba, profit, yes or no? Profit yun, di ba? Pero kung halimbawa, ang mami mo ay merong gusto para sa'yo, pagamat ayaw mo, hindi mo na profit yun, pero sinunod mo, iyon ay nakapagbibigay ka ng lugod sa Panginoon. Kaya nga tinan nyo, bakit nasabi ni Saint Paul, yung tubig lang at pagkain? Bakit niya nasabi? Kasi mas maraming bagay pa dyan na ayaw mong gawin, pero kailangan mong gawin para sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Diba? Maging mabuti tayong ehemplo sa ating mga katrabaho. Yan, nandyan si Sister Jamila sa kanyang amo. Diba? Bantakay mo, sasabihin mo sa amo mo, pinapanalangin kita. Sila ba nagawa nila sa iyo yun? Hindi nila ginagawa sa inyo yon o sa atin yon. Pero bakit mo sinasabi sa kanila yon? Bakit natin gusto nilang malaman yon? Si Pastor Ezra, nabanggit ni Pastor Ezra, na yung kanyang amo, pinapanalangin niya at sinasabi niya sa amo niya mismo. Bakit? Kasi isang araw gusto natin magkaroon tayo ng impact sa buhay nila. At baka sakali, loobin ng Panginoon, sila'y magtanong. At pag nagtanong sila ng patungkol sa kaligtasan, huwag nating pakawalan ang pagkakataon na iyon para ma-sharean sila ng gospel. Yan po, a different Christian is seek, sabi dyan, seeks the salvation of many. Yan. Challenge natin, sa lahat po ng ating gagawin, magsasalita ka man. Ito mga estudyante, you want to speak something, if you want to say something, if you want to do something, always put it in your mind. Ang mga tanong na ito. Number 1, will I glorify God? Halimbawa, sasabihin ni sino ba pa nandyan? Ni Erin, ang isang bagay kay Sir Kodj. Iisipin ni Erin, mag-glorify ko ba ang Panginoon? Ngayon, pag sinagot ka ng sarili mo, ay hindi, kasi parang babastusin ko ata si Sir Kodj pag sinabi ko to. Huwag mo na sabihin. Kasi lagi mo na nasa isip mo na ngayon, ang lalagay mo na sa isip mo, malulugod ko ba ang Diyos? Will I glorify God? Number 2, will I build others up? May encourage mo ba yung ibang tao? Halimbawa, si Aldrich may sasabihin kay, sino ba nandyan? Kay Jaja. Iisipin na ngayon ni Aldrich, may encourage ko kaya si Ate Jaja pag sinabi ko to sa kanya? O basta rat-rat lang, tat. Ay, nako po, hindi ganon, Hindi yun ang pagiging different. Lagi mong iniisip ano yung magiging kapakipakinabang at kapakanan ng ibang tao. And then number 3, will I help lead someone to Christ? Diba? Ayan, si Ethan, siya ang tiga-translate nung diba? Nung nakita ko siya, ewan ko, bisita or Kristiyano na siguro ngayon yun, Alam nyo, kung si Ethan di magpapakita ng magandang pag-uugali, palagay nyo kaya malilid ba siya sa Panginoon? Diba? Mahirap mag-share ng gospel pagka ikaw mismo hindi maganda ang ugali mo. Sa pamilya mo na lang, sa kapwa mo na lang, hindi ka papakinggan yan, believe me. Yan, kayong mga Kristiyano dito, dito mga nasa rock, huwag kayong umasa maliligtas, pupunta sa heaven, yung inyong mga relatives, tapos ang pinapakita niyong ugali, pangit, hindi sila maliligtas. Kasi sa ugali pa lang, hindi ka na marunong magparaya Diba? Gusto mo, ikaw ang masusunod. Ang gusto mo, ikaw ang bida. Ay, sa Jollibee yun. Punta ka ng Jollibee. Awitin mo, bida ang saya. Diba? Bida ang sarap o bida ang saya. Sa Jollibee mo lang makikita yun. Pero kung ang pag-uusapan ay, paano ba yung ibang tao maliligtas? Ang dapat kong gawin, matutunan ko yung character traits na different.
na marunong kang magparaya para sa kapakanan ng ibang tao. Higit sa lahat, ang sabi na ni St. Paul, and whatsoever you do it for the glory of God. Alangan namang gumawa ka ng kasalanan, nag-compromise ka, sasabihin mo, glory of God. Ito na lang, ito yung totoong kompromiso. Nagpatato si St. Paul dahil pumunta siya sa mga barbarian, pumunta siya sa mga liblib na lugar. Tama ba yon? Yan, compromise ang tawag doon. Bakit? Saan ba nila ginagamit yung pagtatato? Gamit po nila yun saan? Sa pagsamba. Di ba? Sa sa mga nasa Baguio? O, bakit maraming tattoo? Yung pinakamatandang tattoo artist. Bakit maraming tattoo yan? Ay, gamit po nila yan sa ritual nila. Yung gumaganyan-ganyan. Di ba? Yung mga sayaw nila na yan. Miski yung sayaw na yon, yung ethnic dance na yon, is dance used for, para sa kanilang Diyos-Diyosan. At ngayon, gagawin mo. Or magpapatato ka na din. Magpapa-earrings ka na rin. Ang laking butas. Kasi sabi ni Marky, para ma-sharean ko yung kuya ko na malaki yung butas ng tenga. Magpapabutas din ako ng tenga. Nilagyan niya dito ng parang ring. Nakakita na ba kayo nun? Yung may nakalagay sa tenga yung ring. Ang laki-laki, no? Kasi daw, ang dahilan para ma-sharean ng gospel. Maniwala ka na sa akin, hindi mo ma-sharean yun. Bakit? Kompromiso ang tawag doon. Pero kung halimbawa, si Marky, nilapitan niya yung kamag-anak niyang ganon, o may mga tato, at naging mabuting tao siya. Nakisama siya. Hindi siya nakiinom, kundi nakisama siya ng maigi. Diba? Masyesyaran mo ng gospel yun. Sila pa yung magtatanong. At para sa ating isang example lang din pala, nakalimutan ko kasi. Medyo kasi kami ngayon. 2 days na kaming ni Sir Coach na alas 4 gising. Dahil may seminar po kami. Kaya hilong-hilo ako kahit hanggang ngayon. Mula kaninang mga 3:50 pa lang o 3:45 gising na ako kaya nasakit ang ulo ko. Ang problema ko, hindi naman ako maaga natutulog. Parang alauna na rin ata ako nakatulog. Pero kaya nakalimutan ko, pasensya na. Isang example nito, nung ako'y nasa college, para bago tayo mag-pray, nung nasa college ako, alam niyo, hindi ako nakisama sa mga classmate ko in a way, paano sila mamuhay. Di ba ang pangungopia, normal lang yun sa labas? Sino galing dito sa labas? Sino nag-aral dito sa labas? Yung typical na yan. Di ba yung pangungopia, normal lang, Tama ba? Ayan, madali mangopya. Silip ka lang ganyan sa gilid mo, nung college po, hindi ganon. Alam nyo ba sa college, napakasarap kaya mag-college? Tulungan kaya sa college. Alam nyo yung tulungan kung bakit? Pag natapos na yung pinakamatalino, yung papel nun umiikot. At ako, dinadaanan ako nun. TJ, ikaw na pumili. Hindi ko ginagawa. Number 1 lang yon, pangongopya. Number 2, pagmumura. Alam nyo bang normal sa college ang mura? Sila parang lang yun parang expression lang yung mura. GAGO ka talaga, TJ. Ako yung pangalan ko, kakaruktong na ng GAGO yun Sabi ko sa inyo, kasi kada biro ko, sa college, sa masteral, GAGO ka talaga. Ganun ang sinasabi sa akin. Normal. Pero hindi ako nagmumura. Kahit na may INC, Katoliko, Christian, meron po. Baka akala nyo wala, classmate ko mismo, madalas na sa church, madalas na sa amin, barkada ko pa, kung magmura yon ay malutong pa sa chicharon. Talagang malutong. Pwede kong gawin, pero hindi ko ginagawa. At paggala-gala, punta ng SM, punta ng hindi nila ako naaaya. Dahil wala akong pamasahe. Ang baong ko saktuhan lang. Ang baong ko po noon, ewan ko si Coach, magkano ba baong ni Coach? 120 ka ba, Coach? 150? 200 ata yun Ako, mas mura naman po ang tinda sa BSU Main. Sa BSU Main po ang tinda ron, kahit 40 lang, buhay ka na kaso po kami, outreach tuloy, sa branch lang kami. Ang pagkain pa lang po, 75. Tapos ang pambasahe, kulang pa yung matitira. 70, kaya pinagkakasya ko, kailangan mga 60 lang o 65 lang yung pagkain ko. Kasi pagka tricycle ka, 40 ka agad yun. Tingnan nyo, wala akong pamasahe kaya hindi ako sumasama sa kanila. Pero hindi ako sumasama. Hindi ako naninigarilyo. Kahit na mismo sa harapan ko,
Anak ng pastor, anak ng baptist na pastor, kausap ko pa, biglang inaya ng sigarilyo. Nang ibig sabihin, normal sa kanila ang magsigarilyo. Kahit hindi niya sa akin sabihin, alam kong naninigarilyo siya. Hindi ako napapaganon. Bakit? Anong dahilan? Sabihin ko sa inyo dahilan. Wala akong kahit isang classmate na hindi ko nasharean. Alam nyo kung gaano kami karami sa classroom namin? 45. At lahat ng classmate ko na yon, nasharean ko. Bakit? Dahil ba mali ang pakikisama ko? Hindi ako nagmumura? Hindi ako nangongopya? Hindi ako nakikisama sa kanila sa mga gala at sa mga inuman? Hindi. Pinakita ko ang tama. Nakikisama ako sa kanila, nakikitawa ako sa kanila. Diba? May kalokohan kaunti, pero hindi kasalanan. Sa dulo, nasharean ko sila ng gospel. At hindi lang yon. Isang section din ng BSBA. BSBA, ibang section na yon. Ako'y napatawag din sa section nila para mag-share ng gospel. Nasharean ko. Na ibig sabihin, ano ba thinking ko? Ba't ko ginagawa lahat ng bagay na yon? Ang thinking ko, isang araw, masharean ko sila. Kahit nung nagtuturo na ako sa AMA, alam nyo ba, hindi ako nagmumura. Kahit anak din ng pastor, nagmumura din doon. Drummers, yung mga may drums. Diba? Hindi ako nagmumura. At alam mo, naakay ko sila sa camp ng church natin, ng Bulacan. Sa Tanay kami nag-camp. Isa doon, anak ng pastor. Yung 4 na yon, puro mga professing Christian. Doon sila tumanggap sa camp. Sabi nila, Sir TJ, ngayon ko lang talaga naintindihan ng salvation. Anak pa ng pastor yon. Bakit? Bakit nagawa natin yon? Magaling ba si Sir TJ? Hindi ako magaling. Hindi nga ako, hindi nga ako makatulong sa kanila sa pagtalino ang pinag-uusapan. Wala akong maiambag. Ang naiambag ko lang sa kanila, magandang pakikisama. Magandang pag-uugali lang. Bakit? Hindi ako pala sagot. Hindi ako pala insist ng gusto kong sabihin at ng gusto kong gawin. Kundi ako'y lagi nagpaparaya sa kanila. Diba? May kukuha ng projector. Nauna na ako. Hindi, sige ma'am, ikaw na gumamit nito. Pinapagamit ko sa kanila. Kahit na nauna na akong gumamit, nauna na akong nang hiram ng projector. Bakit? Kasi ang gusto ko, isang araw, pag sineran ko yan, di tatanggi yan. Hindi nga tumatanggi. Nagbigay ako tracts, hindi tumatanggi. Ito mga estudyante, maging aral sa inyo to. Para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Diba? Para sa kapakanan ng makatapos kayo ng pag-aaral, sundin ninyo ang mga may authority sa inyo. Palagay nyo ba, pag sinagot-sagot nyo si Pastor Cornelio sa management and organization, makakapasa kayo doon? Kung di nyo papasukan yon, makakapasa ba kayo doon? Hindi. O kayo, mga estudyante, hindi kayo magtatapos ng goal, makakauwi ba kayo? Marky? Abjel, makakauwi kayo? Hindi. Ngayon, magpapailalim lang kayo. Hihinga kayo ng malalim. Kahit hindi ko na kaya, gagawin ko pa rin. Kasi wala kayong magagawa kundi sumunod. Dahil pag di kayo sumunod, anong resulta? Walang uwi. Ba't uuwi kayo? Hindi naman kayo nakatapos. Naintindihan natin? Yung pagiging different ay pagpapailalim at pag-iisip ng kapakanan ng ibang tao kaysa sa ating sariling kagustuhan. Okay, tayo lahat ay tumayo na, tayo manalangin. Sinusubukan kong pahabain kasi Pastor Ezra wala pa Sabi niya, habol siya. Baka umabot siya, wala nang tao dito. Pero okay na yun. Sige, tayo manalangin na. Let's pray. Dakilan Diyos, salamat po sa oras na ito, sa amin pong natapos na mensahe. Yung character traits na different ay bagamat hindi ito kilala o very popular na character traits, pero ang ganda-ganda po ng kanyang ibig sabihin na kami ay may respeto sa opinyon ng ibang tao. Kinoconsider namin na hindi lang kami ang nakakaalam, kundi sila ay may maganda rin namang opinyon, yung mga gusto nila, mga nais nila, at yung mga taong may authority sa amin. Natunay dakilang Diyos na nawa ay maintindihan ng bawat estudyante na ang magandang pag-uugali na to ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Katulad po ni St. Paul, siya po ay dating mataas na tao. Kinukonsider nga siya na para bang persecutor o abogado. Sabihin, hindi siya nagpapatalo.
siya lagi ang bida, pero nung buhat nakakilala siya sa Panginoon at nagsishare na siya ng gospel, natutunan niyang magpailalim at magpasubmit para lamang sa kapakanan ng Ebanghelyo ng Panginoon at sa kapurihan ng Diyos. Sabi niya, whether therefore ye eat or drink, do it for the glory of God. At ang bawat isang estudyante ganun din, matutunan naming magpailalim. Dito po sa aming eskwelahan, ang authority namin, si Sir Kodj. Ang authority namin, si Sir TJ. Ang authority namin, si Sir Brian. Si Sir Bise. Si Ma'am Abel. Si Ma'am Josh. Si Ma'am Girly. Naway matutunan naming magbigay galang sa kanila. Dahil isang araw kami dun yung nasa pwesto na yon. At kung ano yung ginagawa namin ngayon, ay gagawin din ng mga taong nasa ilalim namin at yung mga taong tuturuan namin o yung mga taong magiging under sa amin. Hindi rin kami susundin, hindi rin kami papakinggan. Sapagkat ginawa din namin yun nung kami pa ay tagapakinig pa lang. Kaya matutunan na ng mga estudyante ito na napakahalaga po ng pagiging different. Yung karakter na ito. At tunay, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang mag-bless sa amin hanggang sa matapos po ang aming gawain nito at yung mga mag-aaral pa, mga mag-face work, mag-face test, bigyan niyo po ng wisdom. Sister Jamila, salamat, nakasama namin siya. Bigyan niyo pa siya ng patuloy na lakas at biyaya para po sa kanyang trabaho. At ang panalangin namin, bigyan niyo siya ng pagkakataon po na makapag-share din po ng gospel. Ikaw ang mag-open ng opportunity, hindi niya kailangan i-insist ito. Ikaw ang padala ng tao na magtatanong sa kanya o may ipapakita niya, may ipapahayag niya ang pagiging Kristiyano niya at ang gospel sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Ikaw na po ang siyang aming pinupuri at sinasamba at ang lahat ito'y dalangan namin sa tayong pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.